Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Buhay pa ata to. Oo nga no, check mo nga. Buhay pa nga. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay kasama namin si Ma'am Giselle Gardo na isang licensed professional teacher. Magandang araw po, Ma'am Giselle. So ngayon po, meron lamang po kaming isang katanungan na sa palagay niyo po, ano po kaya yung rason bakit nakakagawa ng krimen ang isang tao? For me, isa sa mga dahilan kung bakit gumagawa ang isang tao ng krimen ay ang kahirapan. Dahil doon, napipilitan silang gumawa ng mali, gaya ng pagnanakaw. Nagagawa nila iyon dahil sa kamawisan ng pera at hindi nila matutunan ang kanilang pangangailangan. So maraming salamat po, Ma'am. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po nandito po kami ngayon sa Candelaria Municipal Police Station at kasama po namin si Sir Police Corporal Ariel Yupasin. Good morning po, sir. Sir, meron naman po kami isang question na sa tingin niyo po, ano po kaya yung reason bakit nakakagawa ng krimen ang isang tao? Maraming reason kung bakit nakakagawa ng krimen ng isang tao. Pero ang kalimitan dyan ay kahirapan ng pinatawag na poverty. Kasi yung isang tao, sabihin natin na gumagawa ng masama, mas pinipili lang kumita o makuha isang bagay ng mas madali kaysa paghirapan. Maraming salamat po, sir. Magandang araw po. Ngayon po ay kasama namin si Sir Jerome Bariga na isang ordinary seaman. Magandang hapon po. Para sa inyo po, ano po ang dahilan bakit po nakakagawa ng krimen ang isang tao? Para sa akin, nakakagawa ng krimen ang isang tao dahil nalulung sila sa masamang bisyo, kagaya ng droga, na-impluwensyahan sila ng iba nilang kaibigan na alam din magbisyo. Thank you po. Thank you po, sir. Thank you. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay kasama po namin si Ma'am Agnes Kagitla na isang architect. Magandang araw po, ma'am. So, meron lamang po kami isang katanungan na sa palagay niyo po, ano po kaya yung reason bakit po nakakagawa ng krimen ang isang tao? Isa sa dahilan kung bakit nakakagawa ng krimen ang tao, sobrang galit o kaya ay ang pagkakas nakakagawa ng krimen. Maraming salamat po, ma'am. Good afternoon po sa inyong lahat. Ngayon po ay nandito po kami sa Bureau of Protection ng Candelaria, Quezon at kasama po namin si Ma'am FO1 Makaraan. Good afternoon po, ma'am. Meron lamang po kami isang question po na sa tingin niyo po, ano po yung reason bakit po nakakagawa ng krimen ang isang tao? One of the reason kaya nagkakaroon ng or gumagawa ng krimen ng isang tao because of the mental issue. Kaya naman sila nagkakaroon ng mental issue, maaaring iniwan sila ng kanilang mahal sa buhay or kanilang kapamilya. Kaya yun, nakakagawa sila ng crime. Maraming salamat po. Magandang araw po. Nandito po kami kasama si Ma'am
Kisha Marie Bariga na isang professional civil servant. Magandang araw po. Para sa inyo po, ano po ang dahilan bakit po nakagawa ng krimen ng isang tao? Para sa akin, siguro dahil yun yung kinalakihan nila sa kanilang paligid, na influensya ng mga tao sa paligid nila at sa komunidad na kanilang kinalakihan. Maraming salamat. Ang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay kasama po namin si Sir Danilo Nadres na isang civil engineer. Magandang araw po, sir. So, meron lamang po kami isang katanungan na sa tingin niyo po, ano po kaya yung reason bakit po nakakagawa ng krimen ng isang tao? Sa akin pong palagay, ang nagagawa ng isang tao. Kasi kung nalulong ito sa masamang bisyo at saka sa droga, pag ito'y nalulong, ito ay nag-iibang kaisipan, kaya nakakagawa ng krimen. Hindi po sa atin din po. Salamat. Maraming salamat po, sir. Magandang araw po. Ngayon po ay nandito kami para interviewin si Sir Jesus M. Stalio. Magandang araw po, sir. Para sa inyo po, ano po ang dahilan bakit po nakagawa ng krimen ng isang tao? Unang-una ang dahilan ng nakagawa ng tao dahil sa kahirapan. Number one sa atin ang kahirapan. Gagawa ka ng paraan para mabuhay ka lang. Yan ang ano natin. Yan ang nakagawa ng krimen. Pangalawa, yung inequality na tinatawag. Bakit may mayaman? May pobre? Isa yan sa pag-ano natin, inggit na tinatawag. Bakit yung mayaman? Anong magagawa? Hold up. Akyat bahay. Diba? Yan ang nagagawa ng krimen natin ngayon. Sitwasyon ng nagagawa ng tao, bakit nagkakaroon sila ng kaso. Yan ang dahilan. Salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay kasama po namin si Dr. Hector C. Calibuso. Good morning po, Doc. Yes. Doc, meron naman po kami isang question na sa tingin niyo po, ano po kaya yung reason bakit po nakakagawa ng krimen ng isang tao? Okay. Alam naman natin na number one is kahirapan. So, yung kahirapan, pag wala ka na talagang mapuntahan, walang hanap buhay, walang makuhanan ng budget para sa pamilya, napupunta sa, kumbaga, yung last resort, yung kapit sa patalim na tinatawag. So, pag nandyan yung opportunity na mag-snatch, magnakaw, ginagawa ng tao yun, para lang, kumbaga, survival mode dyan eh. So, wala kang maipakain sa pamilya mo, magagawa mo lahat yun. Wala kang, kumbaga, ay matakbuhang ibang mahihiraman, eh, ang tendency, magnanakaw ka ng mag-instance. Pangalawa is yung sa peer pressure sa mga kaibigan mo. So, kung mga kaibigan mo ay talagang mga totoong mga walang hiya din, wala nang ginawa kundi gumawa ng kasamaan, yun din ay kumbaga isa sa mga factor na nagiging dahilan ng krimen. So, yung mga drug addict, usually, ano yan, dahil gumagamit ng bawal na gamot yung mga kaibigan, napapasama na din. Kahit sabihin mong ayaw mo, eh, syempre, mapapasama ka dun sa mga gumagamit ng bawal na gamot. Tendency mo tuloy, nadadamay ka na. Then yung sa mga pumapatay naman, may mga malalalim na dahilan minsan yan, sa mga kriminal na pumapatay. So, alam naman natin na, alam mo yun, pag ang tao is merong kinikimpim na galit, so kasama yun sa dahilan. Yung mga may gumawa ng kasalanan sa kanila, wala nang ibang option. Hindi na yung option na magpatawad ng talagang gaganti at gaganti. Yan yung mga factors, yung mga dahilan sa tingin ko. Thank you po, Doc. Maraming salamat po. Yun. Good afternoon po. Nandito po kami sa office ni Attorney Einstein M. Ona. Good afternoon po, attorney. So, meron lamang po kaming isang katanungan na sa palagay niyo po, ano po yung reason ba't po nakakagawa ng krimen ng isang tao? Okay. So, well, good afternoon. Good afternoon. So, well, based on experience, so ano ba yung mga dahilan? Ito yung actual experience ko na-encounter ko sa clients at saka pag nasa court. So, ano ba yung mga main reasons na sa tingin ko ay
kung bakit nagko-commit ng crime ang isang tao. Ano? So, ang unang-una dyan, ang tingin ko yung behavior ng tao. No? Behavior ng tao, human behavior, pagiging impulsive, okay? Impulsivity ng tao. So, nakikita naman natin, di ba, sa social media na merong mga crimes na kasabihan lang ng konti, di ba? So, may gaano natin yun dun sa ugali ng tao at pagiging impulsive ng tao. Kaya nila nagagawa yung krimen. Pero at the end of the day, marirealize din nila, kamali ako, di ba? So usually yung ganun, may mga ganun, nangyayari. Kasagian lang, okay? Nanutok ng baril, may binaril, may sinagasaan, di ba? Then, yung pagiging aggressive ng tao, no? Aggressive in a sense na yung konting ginawa lang, di ba? So, sobrang aggressive niya na to the point na nakaka-commit na siya ng crime. Containment theory ang rason kaya nakakagawa ng krimen ng isang tao ay nang dahil sa kahirapan o poverty ayon sa sagot ng 4 na professionals na sina Dr. Hector Calibuso, Sir Jesus M. Estalio na isang Army, LPT Ma'am Jezl Garden at Police Corporal Ariel Upasina. Ang sagot ng 4 na professionals na aming na-interview ay bahagi ng containment theory dahil ayon kay Mr. Walter Reckless may dalawang uri ng factor ang containment theory, ito ay ang internal at external factor. Ang sagot na kahirapan ay kabilang sa external factor dahil dito nakapaloob o isa sa halimbawa nito ay ang poverty. Differential Association Theory. Ayon kay Ma'am Kisha Marie Bariga, Sir Jerome Bariga at Dr. Hector Calibuso, nakakagawa ng krimen ng isang tao ay dahil sa impluwensya ng ibang tao at sa kinalakihan. Ang sagot ng 3 professionals ay nababagay sa Differential Association Theory. Dahil ayon kay Edwin Sutherland, ang Differential Association Theory ay tungkol sa pagkakaroon ng interaction sa ibang tao. At isa sa principle ni Edwin Sutherland, ang criminal behavior ay natutunan ng isang tao dahil sa nakakasama o nakakausap. Neoclassical Theory. Ayon kay Ma'am Fo, isang makaraan nakakagawa ng krimen ang isang tao dahil sa pagkakaroon ng mental issues. Ito daw ay maaaring dahil sa pamilya o mga mahal sa buhay. Ang Neoclassical Theory ang maaaring gamitin sa mental issue dahil sinasabi dito na maaaring makagawa ng krimen ng isang tao kapag hindi nila alam kung tama o mali pa ba ang kinikilos nila. Strain Theory. Ayon kina Sir Danilo Nadres na isang civil engineer, Sir Jerome Bariga na isang seaman at Dr. Hector Calibuso, ang rason kaya nakakagawa ng krimen ng isang tao ay dahil sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot o droga. Ayon sa strain theory na na-develop noong 1938 ni Robert K. Merton, ang mga tao ay maaaring makagawa ng krimen o antisocial na mga gawain kapag ang isang tao ay nahaharap sa mga hadlang limitasyon na pumipigil sa kanila na hindi ma-achieve ang goal nila. Ang paggamit ng pinagbabawal na gamot o droga ay bahagi ng strain theory dahil ito ay maaaring maging isang paraan ng mga individual upang makahanap ng pansamantalang solusyon sa mga emosyon, stress at pagkabigo mula sa hindi pagkakaroon ng access sa mga nais nilang makamit. Psychoanalytical Theory. Ayon kay Ma'am Agnes Kagutla na isang professional architect, at kay Attorney Einstein M.O. na ang rason kaya nakakagawa ng krimen ang isang tao ay dahil sa galit o pagiging aggressive na kahit sa konting dagol lamang kapag naunahan ng galit maaari na itong makagawa ng krimen tulad ng pagpatay. Ayon kay Sigmund Freud na nag-advocate ng psychoanalytical theory, kapag ang isang tao ay may feeling of guilt at hindi makontrol ang sarili, maaari din itong hindi mapigilan ang sarili sa mga aksyon na gagawin. Kaya ang sagot ng 2 professional na galit ay maaaring maging bahagi ng psychoanalytical theory. Kissy face, sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real.